thanksgiving, power, and glory belong to our dearest and better Papa Jesus. Thanks, Lord. Palapagan ang Diyos mo. Tayong giliis at ang Diyos, tayong giliis at ang natin. Salamat sa Diyos na itagaan sa tagiyong na badain, mga ganayin, mga simbang ngayon, mga pasalamat kaniya. Pinagis ng mga pagdaing, pagsimba, pag-imayan, pasalamat kaniya sa alang ipapahulay. Huwag salamat sa mga pag-amping protection sa dalangin. Pagpapatagtas lugay sa mga kinabuhi, pag-aalis mga sikipalitiyan. Huwag itong i-prepare itong mga kasing-kasing doon muna. Focus na ito sa itong pagsimba, pagdaing, pag-imayan, pasalamat sa mga Diyos. Sunod-sunod pag-apat. Hallelujah, dali ko ni mo na mga Diyos ang balaan. Tagiyas ka nabi mo, God's language yun. Diyos ni Abraham, si Isaac, Diyos ni Jacob, Diyos ng Pedro, Diyos ng Israel, Diyos ng Sanggan, Sunday Church, may gabi yung pinamamahan sa Diyos. Salamat o Diyos. Sa laing gayon sa mga kinabi, kami magadaig, magasimpa, mag-imahan, salamat ka mo. Hinado Diyos ka na sa taliwalag, at sa pagsulod sa triple song, solemn song, sa pero basta yung bladod sa magawali sa mga members ng mga nanangkil sa closing prayers ng pinagpahaman. Ikaw Diyos magba't ka na mo. Kung bigay kami sa mga presensya, huwag kami sa mga Espiritu. Huwag kami sa mga taong batan ng Espiritu ang batan. Sa mga Diyos sa mga paan sa mga silipatian, masulad sa mga problema sa mga silipatian, pala ikaw magkatagos, kaya mga matubag sa mga pag-ampo. Kaya kayo pasagyo Diyos, hallelujah, tanggay wala kayo mahimok mula ikaw. Ang tanagyan ang iyampong isay uslamatan na hundawan sa gawa ng pangalan ng Diyos. All the highest with honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. In Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Panayahatag ni Beloved Mami siya mag-lead sa praise and worship. Amen. Praise God. Maraming gabi sa pangalan ng live na itong na Diyos sa mga joyful of holy songs. Praise the Lord. Every praise is to our God. Every worship is what our God.
So glad you came to save us. You came from heaven to show the way from the earth to the cross. Goodness away from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Father, into your courts I will enter. Heaven, maker of heaven and earth, I tremble in your holy presence. Glory, glory in your sanctuary.
splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great
belong. Lord, here's Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Ang kabayapaan, dakilang pag-ibig, pagmamahal, pagkatawa, magpapala mula sa ating dakilang Diyos ay sa atin sa umagat sa gabing ito. Amen. Praise the Lord. Palapagan at ibilang Diyos. Thank you, beloved instrumentalist. Thank you, beloved Mami, ating song leader, sa pagdala sa praise and worship. Nadalagog tayo sa ating Bible study. We are still in book of Matthew, the series of study of this book, and we will deal with chapter 8 of book of Matthew, starting verse 14. Now listen carefully for this. So that you will know some important things about the teaching of God, of Jesus, which did not reflect with the teaching of the teachers of Christianity. So, in verse 14, the title of this is Maraming Pinagaling si Jesus. Jesus heals many. Pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro. Pagdating niya roon, nakita niya ang biyanang babae ni Pedro na nakahiga at nilalagna. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at nawala ang lagnat nito. Bumangon siya at pinagsilbihan si Jesus. Take note po muna may mahal, no? This is not the first time that Jesus healed the sick. No? So, Jesus shown to the people as who He is. He is the Son of God. Having said that, Jesus is not an ordinary person. No? Diba? Kasagaran, madulong na ito, even in Google, would say that Jesus is just an anointed. But the Bible, not only in letter or in words, the Bible told us or tells us that Jesus is the Son of God. And even the acts, even the power, kapangyarihan, makikita mo sa Kanya because of this, no? Diba? Asa mo ka makita
person, another person, or even though we could say that that person is a healer, a quack doctor, diba, albularyo, then nasa bawang kita, na sana ini, nga naglulog sa danig, then hihikap lang, then nag-serve na, diba? Diba? Yung dali, no? Na wala ang lagnat dito. Bumangon siya at pinagsilbihan si Jesus. Kita niyo? But nowadays, people do not recognize, even though they receive the mercy, they receive the grace, they receive everything from God. No? In verse 16, nang magtakip si Dim na maraming sinasaliban ng masasamang espiritu ang dinala ng mga tao kay Jesus. Sa isang salita lang, pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang mga may sakit. Take note of this. Jesus, in the beginning, when the angel said, "Name him Jesus," because he will save the world. Is that true? Yes. Because when Jesus began his teaching, diba, there was power. There was power. No? Here, those possessed by demons, diba? Possessed by demons, then he drove out the spirits. So, katong mga kanang masamang espiritu, nagdala ang masakitol na ay masamang espiritu sinaliban, diba? Dinala ng mga tao kay Jesus. Salita lang. Salita lang. Diba? Ingon dire, he drove out the spirits with a word and healed all the sick. Kita niyo mga ngayon. Pinagaling niya sa pamagitan ng salita. This is the evidence that Jesus is the Son of God. Kaya hindi po mali ang ating paniniwala sa Kanya. Hindi po tayo nagkamali na sumunod sa Kanya. Dahil napapatunayan po ng maraming pagkakataon na hindi po siya isang ordinaryong tao tulad ng mga taong napatuto karon. No? Diba? Jesus is the Son of God. Period. Yan po ang katotohanan ng Panginoon. Ginagawa niya ang mga ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaias. Kinuha niya ang ating mga sakit at inalis ang ating mga karamdaman. Do you believe that even though Jesus is not same, no? This moment, or every time that we worship Him,
Di ba? Hindi natin nakikita siya. But, if you believe, you will be healed. In the name of Jesus. Katotohanan po yan, mga minamahal. At ulit-ulit na natin po yung pinapatuto dito na in the name of Jesus, there is the forgiveness of sin. That is the gospel. In the name of Jesus, there is forgiveness of sin. If your sin will be forgiven, it will include the healing of your sickness. Yan po ang katotohanan ng mga Panginoon. So, you need forgiveness. You need to submit yourself to God, to Him. Confess your sins. No? Okay. That would probably a barrier for what you have prayed. Like for example, you pray that your sickness will be healed. No? If you are a sinner and you did not give forgiveness, that is a hindrance. To receive healing, because your sin is still the barrier of the grace, of the mercy of Jesus. No? Although God is merciful, but because you have still sinned, which you do not confess to Him yet, then that would act as a barrier of the forgiveness and the healing. You need to confess your sins. Pagka hindi mo na lang maanlod, and you are sincere about seeking forgiveness, you are sincere of, for example, if you have promise, you promise to be good, to do the will of God. No? That's part of asking forgiveness. Muna yung tawag kong pagsisisi. No? Repentance. No? You have to repent. Before you will receive the mercy, the forgiveness, the grace, the healing from God. Amen? So, that's it, no? You need that, no? So, sometimes, no, kung kita mag-amputa, di kita lunggon, tungod kay, natin sala. No? So, we have to move up. No? We have to think what are our trespasses. No? So that you will enjoy the love of God
Yan po ang katuran ng sunod na topic natin, pagpatuloy natin, ang pagsusunod kay Jesus. Namagitan ni Jesus ang napakaraming tao sa kanyang paligid, inutusan niya ang mga kalasunod niya na tumawid sa kabila ng lawa. Parang gusto niyang iwasan. May tagapagturo na kautusan na lumapit sa kanya at sinabi, "Guro, susunod po ako sa inyo kahit saan." Pero sinagot siya ni Jesus, "May mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon. Ngunit ako, na anak ng tao, ay walang sariling tahanan na mapagpahingahan." Ito po yung issue why some believers or some denomination, religion do not believe that Jesus is the Son of God. Because it is clear here, di ba? Sinasabi dito, ngunit ako na anak ng tao ay walang sariling tahanan na mapagpahingahan. Totoo ba ito? Totoo ba ito? Yes, totoo talaga ito. Pero hindi siya tao na ordinaryo. Sinasabi niya dito na di ba, hindi ka lang dapat si Jesus kasi alam niya na temporary lang siya sa sanlibutan ito. Kaya ayaw niyang madagdagan pa yung yung burden niya. Kasi ang gusto lang naman niya ay maituro yung salita ng Diyos. Yan lang naman yung purpose eh. At sa pagtuturo niya sa salita ng Diyos, ng Ama, ay may pakita niya na totoo siya yung sugo ng Ama, totoo siya anak ng kataas-taas ng Diyos. Dahil sa mga kapangyarihan na pinakita niya. So, bakit sabi ni Jesus na, ngunit ako na anak ng tao? Di ba? Kasi, posible na itong tagapagturo ng kautusan ito ay hindi talaga naniniwala sa kanya na siya ay anak ng Diyos. Siya ay Messiah. No? Kasi, mga pangyarihan ng mahal kay Jesus na ano niya na nagbabasa niya yung isipan ng tao. Nalalaman niya kung ano yung iniisip mo. No? Take note dito ay ang kausap niya rito ay tagapagturo ng kautusan. Alam niyo ba yung buhay ng tagapagturo ng kautusan noon? Sila yung mga bagsik. Sila yung mga kinikilala na kung sino. Matataas sila. No? Yung mga tagapagturo ng kautusan, yung tawag itong teachers of the law, then yung mga Pharisees, yung mga Sadducees, yung mga Scriba, di ba? Lahat yan ay patungkol sa mga namumuno sa simbahan, sa synagogue. At magaganda ang buhay nila. Kaya, ang sagot ng Panginoon Jesus, talagang pinto. Talagang, kumbaga, mag-iisip itong taong ito. No? Kasi masarap ang buhay niya eh. No? Kaya sinabi ni Jesus sa kanya,
Sabi ni Jesus, foxes have dens, and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. And yun daw mga langgam, yung mga asong gubat, no? May lungga, pero yung mga ibon, mayroong pugat, mga pagbahinga sa looban. Pero si Jesus, na iniisip ng taong ito na tao lang, walang sariling tahanan na mapagpahingahan. Kasi diba, si Jesus napaka-busy, alam niya kung ang time niya, inuubos niya yung oras niya sa pangangaral. Pero take note, marami ang nag-claim, many are claiming that their churches, the religion, are established, built by Jesus. Hindi na magtutugma dito po yan. Kaya hindi po tayo naniniwala sa interpretation nila doon sa John 16:18 ba yun? No? Peter, upon this rock, I will build my church. Kaya yung kiniklaim ng lahat na si Jesus daw ay gumawa ng church, ng grupo, church, no? Ng relihiyon. At yan doon yun sila. Halos lahat ng mga nagpapakilalang mga relihiyon ngayon ay kiniklaim nila na sila ay tinupod ni Jesus. Because of that, upon this rock, I will build my church. Hindi nila naintindihan yan eh. Kawawa, no? Hindi nila naintindihan yan. Kahit ito, hindi nila naintindihan ko eh. Kung i-relate mo yan, ang dalawa, yung sinasabi nilang sila ay kanina ay tinupod ni Jesus, no? Hindi na mag-match dito. Sabi ni Jesus dito, ngunit ako na anak ng tao ay walang sariling tahanan na mapagpahingahan. Sasabihin ba ni Jesus yan kapag nag-build siya ng church? Sasabihin ba niya yan? Hindi. Kaya sabi ko kanina, take note about this eh. Kaya, hindi yung may bawa, ang katotohanan. Do not understand the Bible. That is the truth. They do not understand the words of God. The living truth nowadays. They do not understand the words of God. No? So, claiming that they are the religion built by Jesus, all of them, di ba? But, inaharap na. Every yung si Jesus nga, ngunit, ang anak ng tao, ngunit, ang anak ng tao, yung siya nga, but the Son of Man has no place to lay his head. Diba? His head. But the Son of Man has no place to lay his head.
That's clear. So, hindi totoo na sila ay tinungkod ni Jesus. No? So, pwede nilang igutok yan. Verse 21, isa pa sa mga kasunod niya ang nagsabi, Panginoon, pauwiin mo muna, pauwiin po muna ninyo ako para naipahibing ko ang aking ama. Pero sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka sa akin at ipaubaya mo sa mga patay ang paglilibing ng kanilang patay. Matindi po kami naman ng mga words ni Jesus dito. Pag wala kang wisdom, hindi mo maintindihan ang Bible. Kaya napakaraming nag-aaway-aaway ngayon, napakaraming nag-debate na yan, lahat sila ay hindi alam ang katotohanan. Wala pa akong naririnig na mga nag-debate yan na alam niyo yung katotohanan. Wala kahit isa. Lahat yan sila. Pinakinggan ko na yan lahat. Walang nakakaintindi ng salita ng Diyos. Kaya nag-aaway-aaway sila kasi hindi nila naiintindihan yung salita ng Diyos. At yan, dahilan yan sa kasalanan. Kasi sila ay hindi pa natuklasan. Yung mga puso nila, hindi natuklasan ng Diyos na totoo. Ibig sabihin, wala pang tunay na repentance sa kanila. Kaya, hindi nila naiintindihan yung salita ng Diyos. Kaya nagaguliyang lang sila. No? Nagaguliyang. So kaya, ito, maraming nagsasabi na sinasabi, mayroon muna daw pagkabuhay. Mayroong pagkabuhay. Maraming narinig ko na pabubuhay muna yung mga ganito, ganyan. Tapos saka pa mabalik ang Panginoong Isus. May una daw pagkabuhay. Hindi na naiintindihan kasi yung salita ng Diyos. Itong pagkabuhay na ito ay hindi ito literal or physical. Itong patay na ito ay hindi ito yung unang patay dito, di ba? Sabi dito, ipabaya mo sa mga patay ang pagbiling ng kanilang patay. Di ba? Ano ibig sabihin ng patay dito sa una? Kasi wala silang tamang faith. Wala silang tamang panampalataya. Kaya, ang word ni Jesus dyan, patay sila. They are dead. Follow me and let the dead bury their own dead. Diba? Kaya mga tawanan na spiritual, sa spiritual na aspito, mga patay na sila. Kaya wala man sila mutuo ni Jesus, wala sila nagpalataya sa salita ng Panginoon. Take note that salvation began when Jesus preached the gospel. Diyan nag-umpisa yung salvation. Kasi noon walang salvation eh. Walang salvation. Kaya kung iisipin mo, totoo yung sinasabing mayroong sinasabi nila reincarnation, but that is not reincarnation. Ibig sabihin, yung mga namatay before Jesus,
yung mga namatay, nabubuhay muli sila. No? Binigyan sila ng pagkakataon ng Panginoon, ng kataas-taasan Diyos na mabuhay muli. No? Upang marinig nila yung aral at mabigyan ng chance para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi wala yung buhay na walang hanggan. Hindi naman ini-emphasize yun ng Ama eh. Sa book of Genesis to book of Malakay, wala yan eh. Hindi ini-emphasize yan. Pagdating ng in the name of Jesus, no? Yung manifestation ng Son, dyan na yung submission. Ini-emphasize yung submission. No? Nandiyan na yung repentance. Ini-emphasize na yan. No? Pero before, wala. Kaya, pwede natin paniniwalaan na yung mga spirit before Jesus, yung mga namatay, yung mga mababasa mo sa book of Revelation na nag-aantay, pwedeng gina-utilize na Panginoon yun ng Ama. No? Pag mayroong bagong panganak, inilagay yun para magkaroon ng second chance. No? So, hindi na sila mga patay. Buhay na sila. Kapag nabuhay sila muli sa panahon ni Jesus. No? Kasi mayroon silang opportunity to hear the words of God. Diba? Tayo nga, nandito lang sa Cebu, sa Pilipinas, napakalayo ang Israel, pero nagkaroon tayo ng faith about the God of Israel. Diba? So, kung saan mang sulok ngayon, because of the technology that we have, no? Maririnig na nila yung aral. Kaya tayo nga, di ba? Pag gugustuhin nila, maririnig nila yung aral natin eh. Di ba? Yan po mga mga. So, pwede natin paniwalaan yan. Na sa panahon ni Jesus, may mga taong hindi na napalataya. Kaya yung tinatawag sa spiritong spiritual, yun yung tinatawag ni Jesus na mga patay. Pero meron din talagang patay na physical. Pero ang sinabi niya, hayaan mo yung mga patay na yan. Ibig sabihin yung patay sa pagtuo. Nga mo lubong sa ilang patay. Ang patay-patay yung physical. Doon ka klase ang patay yun. No? Yeah. Spiritual aspect and physical aspect. No? So, binigyan ng Diyos yan eh. Binigyan ng Diyos yan kasi may first resurrection eh. First resurrection. Nung pagbasahin mo, no? Nung ang mahal ni Jesus ay nabuhay muli, yan yung resurrection ng kumbaga, siguro yung mga namatay before ni Jesus na walang yan yung aking pagkaintindi na hindi pa nila nalaman yung katotohanan about salvation, kaluwasan. Binigyan siguro yon ng bagong buhay. Physical na buhay talaga, tulad natin. Ibig sabihin, yung spirit nila inilagay doon sa mga newborn babies. Pero hindi yan matatawag na reincarnation kasi yung reincarnation na sinasabi nila ay
hindi may erase yung information. Ibig sabihin, bumalik siya na siya talaga, pero yung physical ay hindi. Kasi naalala niya lahat ng anong nangyari niya, anong nangyari sa kanya. Hindi ganun. Mawawala yung previous na information. Hindi niya matatandaan yun. Gina-utilize lang sa Diyos yung Espiritu, nilagay sa bagong panganak, pero wala na yung, binura na yung memory. Para magkaroon ng bagong pag-asa. Yan yung pwede nating isipin, ating interpretation about the first resurrection. So, nabuhay sila muli. Binigyan sila ng pagkakataon. Dahil noon, wala pa yung teaching na salvation. Wala pa yung buhay na walang hanggan. Pero sa ating time ngayon, wala na. Hindi na tayo mabuhay muli. Hindi na tayo mabuhay muli physically. We will be given the eternal life. Eternal life na sa atin. Kasi andun na tayo sa time of Jesus. Alam natin yung mga words of God na ipinangaral ng mahal na Jesus. Pero before ni Jesus, posible sila na binigyan ng bagong katawan upang magkaroon ng pag-asa. Pero tayo, since may pag-asa na tayo, bago tayo pinanganak, hindi na tayo bibigyan pa ng ibang buhay. Yung physical na buhay. Tayo ay subject for judgment na. Ahatulan na tayo. At kapag tayo ay nagtagumpay, bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Yun yung buhay na sa ibang daigdig na kasama natin ng Diyos. Sabi nga nila, yung Garingan City daw ay totoo. Ako po ay personal ko pong pinapaniwalaan niya. Kasi nga, sa Bible, magtutumba yan eh. Na malaking posibilidad na ang Pilipinas ang Guardian of Eden. Kasi, sinasabi ng Diyos na sa pag-create niya ng araw at ng buwan, tugma kasi sa ating lugar. 12 tayo eh. 12 yung night, 12 din yung day natin. Sa buong mundo wala yan. Wala kang maano na paligo sa atin. Eh, tama-tama talaga sa Bible eh. Yung Bible galing ng Middle East. Hindi naman yan tumang-tumang sa Middle East. Hindi naman tumang-tumang doon. Iba yung ano nila doon. Mas yung number of hours, iba eh. Hindi 12 eh. Wala sa buong mundo, walang ibang lugar sa buong mundo na 12 na tutugma sa Bible, sa Book of Genesis, sa creation. Pilipinas lang. Kaya, yung Garingan City na sinasabi mo, ito, posible. Kasi, makapangyarihan yan eh. Posible yan yung Garden of Eden. Diyan
unang ginawa ang tao. Diyan pinatira din si Adan at saka si Eva. Kasi tugma sa Bible. Di ba? Tugma. Pag sabihin mo sa Mindanao, no? Mayroong lugar doon na tulad ng kasi sabi yung lugar namin ganun din, parang biringan, no? At marami naniniwala, no? Pero hindi tulad sa biringan na maraming mga testimony na. Sa amin kasi exclusive mo siya, hindi na ano ba, no? Wala pang mga ganyan tulad ng biringan. No? So, kasi naniniwala ko na ang ganito bilhin ay nasa Pilipinas or Pilipinas ang ganito bilhin. Kasi nga, tugma nga yung ano, lalo sa Mindanao. Siguro para hindi matukoy, biniyak-biyak ang bansang Pilipinas. Diba, biniyak-biyak ng Diyos. Pero siguro pagdating ng panahon, ito'y magsasama muli. Nakita ko sa sa aking mananginip na malakas masyado ang lindol at nabago yung mga location ng mga island. So baka ibabalik ng Diyos ang Garden of Eden, biniyak-biyak niya at ibabalik niya na buo. Ito nga yung bansang Pilipinas. Naniniwala po ako dyan dahil sa Bible. Dahil sa Bible po. Ang Mindanao kasi ay talagang kung sa buong mundo, ang Mindanao ang pinakamaraming bull. Ang Mindanao ang pinakamaraming bull. Walang makakadaig sa Mindanao. Yan po ang katutuwanan. Kaya, totoo ang mga salita ng Diyos. Totoo lahat. Kung tayo ay mananatili, tayo ay magkaroon ng pag-asa, tayo ay susunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kasi yan yung promise. Kaya kapag magpatuloy tayo sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon, hindi po tayo magsisisi. Kasi ang salita natin dakilang Diyos ay katotohanan at pawang katotohanan. Pwede natin. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one else like
deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There's no one else like you. There's no one else like you. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Daling mo po ng mga limos. Salamat ang Diyos sa mga pulong, mga palimugan. Dilim tayo kinimulay ng kawa, may kasulta kini sa mga kasing-kasing, mga kinimagamit sa mga pagkinabing sa mga padasing, mga palikon, mga padugang sa mga presenta kanya. Matulungan ako sa pagkinuha kanyang porsyons ng pulo. Tuloy sa munisipyo, yung bahay, parisgay, presituay, pamilya, ng church, kung sa mga taong nasa paligid. Tabangin kami ng Diyos, huwag kami mahimok ko na ikaw. Kung sa Diyos, pala ikaw magpaayos na sa ikatyan mo sagat sa mga problema. Kung na siya sa puso ikatyan, pala ikaw magtagpo sa pinanong matubos ng pag-aaral. Kung sa Diyos, pala ikaw magpapagkana mo sa pagkiki, ang tulugma sa panimbahon. Ikaw Diyos mag-aamig petisyon ka naman. Magalikan namin sa mga taong na tayo sa ikatyan. O balik kami sa pagkatulog, ipamata kami sa sesyon ng tagon, ngayon sa disgrasya at rin ng kita. O sa padayon ng pagkain, pagsigap ng imahin mo, umaga, tinawag Diyos, magalan mo kami, ang pingan petisyon namin, o paano mo po kanilang Diyos sa paliwala at kami mo padayon sa pagsigap, pagkain, pag-imahin, pagkasalamat kanino, pinagis sa pag-alala sa alam, ipapahulay ng isubutin ka na ng Diyos. Pagkakam sa Diyos sa Aliyah, padayon ikaw mag-ahatag, mag-upos, mag-upog, pero ay ka na mga. Ikananggalan, i-amon sa limos ng mata, na magdawat sa walang pangalan ng Diyos. All the highest is honor, thanksgiving, power, and truly belong to Jesus. In the name of Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. So, gagawin tayo sa pagbibigay ng mga members. At ang tawag sa Biblia, mga magbigay ng Ephesians 6 verse 38. Take up the whole armor of God to be able to withstand the evil day, and having all done, to stand firm. Romans chapter 3 verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will path straight. John 14:6. I am the way, the truth, and life. No one can come to the Father except through me. Jesus said.
Proverbs chapter 22, verse 4. Obey the Lord, be humble, so that you will get riches, honor, and longevity. Psalm 23:1. God is my shepherd, I shall not want. God good. Palapagan natin ang Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa dawagan ni Iyatan nato. Salamat sa pagbubuo siya. Bumuo ko sa dalang pasensya. O bumuo sa dalang espiritu. Salamat sa mga kaiwan sa ibatihan sa wala sa problema ng Diyos. Salamat sa kanunay na pagkain sa pagkain ng Diyos na nato. Salamat sa iyang umang inabubot na nato na tingnan na iyahatag sa pagkain ng Diyos. Pagkain sa pagkain pagpalikamot sa tuwang pagsunod sa iyong pagbuton, pagpalikamot sa bilang sa ating ginabuli, piskal, nalunod sa espiritu. Pagkakot nga pagbilang Diyos, padayon ng orat na ito, ang pagtugma, sa ating pagbaho, ang bilang pagkisunod sa Panginoon Diyos ng Pabis, ng pagkatulog, ulit sa mga tao ng Diyos ng Panginoon. O sa padayon ng Panginoon Diyos, mag-aayos ng pagkikilang sugat sa pagkatulog. Pag-ulis mo sa pagkatulog niya. Kanalay nga tayo dalawa ang mga pagkain pagsimba po yung mga sa Panginoon Diyos. Bigay ng Diyos sa alaw-alaw ng tabi, hindi natin kalimtan, hindi natin magkaluya, padayon ka ng mga gaya ng pagsimba po yung mga sa Panginoon. Mga natong kaibigan, mga natong lipon, ang mga natong panlaban sa mga masasamang espiritu, mga masasamang tao. So, nasa diya ang panalangin sa pagbuhay ng Diyos. Pero may tayo doon siya ang bumog kalbo. Samtang kita padayon na mga simbang padayon ng mga siya. So, kanunay itong sariwa ng promise at magiging ng Diyos dito natin. Kung doon talaga niya, kanunay na siya mga protection niya natin. Amen? At yan, nag-declare ng service ang magiging sa ato sa Diyos. Brother and sisters, isang ka-living sa mga sa pagkakapag pag-ibig sa pagkakayan, sa pagkakayan, sa pagkakayan, i-transfer ko ng pagkakayan sa pagkakayan, sa pagkakayan, sa pagkakayan, sa pagkakayan, lasing, sa pagkakayan, sa pagkakayan, sa pagkakayan, sa pagkakayan, ingat, kung kita yung mas mapili kung sa magbuhat sa away, kasas sa iyo, hindi sa palangka, kasas tubusin ko ng mawangkat, kasas sa iyo mag-address ng circuitosis, kasas sa pumatarap, kasas sa mabay sa mga ulang ng mga kayo, kasas. PCC, this is series of the grace matter, this is a shepherd, which are called all that is praise, we are in listen to the guidance. Same thing.
jump 3 times, and shout hallelujah. Hallelujah.